Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Planong magpataw ng Estados Unidos ng 100% taripa sa mga itinuturing nitong foreign films. Ayon kasi kay US President Donald Trump, mabilis na humihina ang industriya ng pelikula sa Amerika. Tugon ito ng pamahalaan ng Amerika bunsod ng pagbibigay ng incentive ng ibang mga bansa sa mga filmmakers para mag-shoot ng pelikula. Ayon naman kay Trump, magkakaroon siya ng dialogo sa iba't ibang Hollywood executives para sa konsultasyon. Mariing nananawagan ang bumbero ng Pilipinas Party List sa Commission on Elections na ipasa na ang resolusyong kilalanin ang legalidad ng kanilang partido. Ito ay bunsod ng pagkakaroon ng kaparehong pangalan at kinakatawan ng partido na kanilang matagal nang kinukwestiyon. Naritong ulat. Ilang araw bago ang national and local elections sa May 12, ay mariing nananawagan ang bumbero ng Pilipinas o ABP Party List sa Commission on Elections sa COMELEC na agarang ipasa ang resolusyon na kikilala sa kanilang legalidad bilang kinatawa ng sektoral na grupo. Kasabay ng panawagan ay ang pagdiriwang ng International Firefighters Day na kinakatawan ng sektor ng partido. Ang apilang ito ng grupo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay pinangunahan ng unang nominado ng ABP na si Jose Antonio Capep Goitia. Obserbahan nyo na lang po kung sino yung totoong sektor at kung sino yung totoong ang Bombero Party List na nagbibigay talaga tugon sa mamamayan. Makikita naman ho kami, lagi ho kami nasa mga sunog, lahat ho ng mga brigada namin nandun. Depensa pa ni Goitia na ang orihinal na nagtatag ng partido ay si Linensky Bakud kung saan matatanda ang kamakailang kinitilang buhay nito nang hindi pa nakikilalang suspect na hinihinalang may politikal na motibo. Kaugnay nito ay nagalok naman ng 1 milyong pabuya ang ABP sa sinumang makapagbibigay ng wastong impormasyon sa mga suspect at utak sa pagpaslang kay Bakud. Impormasyon lang. Magbabayad ho kami. Ako mismo magbabayad. Impormasyon lang. Kahit wag ho sa amin. Sa otoridad nyo na ho ibigay. Sa kabilang banda, tuloy ang laban ng partido at buong tiwalang naniniwalang mananaigang hustisya sa pamamagitan ng judicial power ng poll body at matugunan ang kanilang panawagan. Bago pa ang paghimok na ito, ay una nang nagsampa ng kasong perjury at falsification of public documents ang founder ng grupo na si Bakud sa Office of the Prosecutor sa Quezon City at Manila laban sa 10 individual na umano'y umaangkin sa kanilang sarili bilang mga bagong opisyal ng ABP. Sa ilalim ng naturang reklamo, inihayag ni Goitia na pineke ng grupo ang pirma ni Bakud at lahat ng incumbent board of directors upang ideklarang sila ay nagbitiw sa kanilang puwesto noong February 19, 2024. Pagtatamang pahayag naman ng ABP, naganapang pagbibitiw ng mga lehitimong opisyal noong May 12, 2024 kung saan naganapang overall and special regular meeting ng partido bilang pagsunod sa Articles of Incorporation at bylaws ng ABP. Gayunpaman, itinuring ni COMELEC 2nd Division Presiding Officer Marlon Casquejo ang kaso bilang default noong January 17, 2025 dahil sa hindi pagharap ng mga petitioners sa itinakdang petsa at oras ng pagdinig. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang ulat, muli na namang nag-ingay ang pangalan ng Pilipinas sa international meet, makaraang humakot ng gintong medalya ang dalawang Filipino young weightlifters na lumahok sa 2025 IWF World Youth and Junior Championships sa Lima, Peru nitong kamakailan. Triple gold ang na-lift ng Filipino lifter na si Jody Peralta sa Women's Youth 55 kg category kung saan kanyang dinomina ang snatch round sa 84 kg lift, gayon din sa clean and jerk na may 104 kg lift at nakapagtala ng 188 kg overall lift. Habang ang Filipino lifter naman na si Albert Ian de los Santos ay bumuhat ng 2 ginto sa men's junior 67 kg, makaraang mas-notch ang 134 kg sa ika-4 na puwesto at pamunuan ang 175 kg clean and jerk round kung saan nakapag-lift ito ng overall 309 kg.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, COMELEC pinabulaanan ang pagbabago sa petsa ng halalan. DOH na bahala sa sunod-sunod na insidente ng banggaan. ABP Party List, hinimok ang COMELEC na ipasa ang resolusyon sa legalidad ng kanilang partido. Treason, espionage, posibleng harapin ng Infinitosphere. DTI hihilingin sa US na pababain ang taripa ng export ng Pilipinas. Consular overseas voting sa Pakistan maaantala dahil sa tensyon laban sa India. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.